kaibigan mo. Lahat daw mali ang mundo. Tawa ng tawa sa pwesto ko, pero tingnan mo, masaya pa ako. Lumaraw sa pa, pero ako ang bida rito sa saliw ng hamon. Siya ang komentar. Magandang hapon sa lahat ng mga kababayan ho natin, lalong-lalo dito sa lalawigan ng Palawan. Welcome po tayong lahat na subaybayan ang programang Hitik sa Impormasyon, ang isyong panlipunan, balita at komentaryo dito lamang sa Bigwas News, Philippines. Ako yung palabas, kung siya ay palad, ako yung buhit na matalas. Bakit ba lagi na lang sugat ang laman ng bawat litanya? Samahan po ninyo ako sa loob ng isang oras na palatuntunan. Trabaho lang, wala po tayong personalan mga kababayan, na tayo ho ay maghatid ng balita at mga paalala sa lahat ng mga nagmamalasakit sa sambayan ng Pilipino. Sa salamin ko lang nakikita kung gaano ako kumikina. Sa bawat palalait na sumaho. Kung di mo trip ang buhay ko, di kita gusto. Ginawa mong biro, yan ang gasolina ko. Mas lalakasan ko pa tong sigaw ko. Okay mga kaibigan, ang ating headlines ngayon ay ang security threat sa Senado at ang buong bansa na ikinasa ng Philippine National Police habang ipinagdiriwang ang ika-128 Independence Day ng ating bansa. Ang sabi ng kaibigan mo, lagi nakaabang sa maling galaw. Ba't ka kulang ka, hindi ka pasado. Pero siya yung unang nakikikain sa plato. Sa ating headlines ngayon mga kababayan, handang-handa ho ang Philippine National Police sa pagbibigay ng seguridad para tiyakin at mapayapa at maayos ang pagdiriwang ng ika-128 anibersaryo ng kalayaan dito ho sa ating bansa, ang bansang Pilipinas na may temang kalayaan, kinabukasan at kasaysayan. Hindi ba yan o hobby lang talaga? Inatasan na ho ni PNP Chief General Milicio Nartatis Jr. ang lahat ng mga pulis sa buong bansa na ngayon ho ay nakalatag na ang buong security plans at operation, katuwang ang mga local government units para masiguro na payapa at ligtas ang Independence Day celebration. Ang inang butas ng payong ng iba, habang ako basang-basa sa ulan, kumakanta pa rin, may sayaw pa sa daan. Kung pangit daw ang trip ko, bakit kaya lagi niya? Inilagay na ho ng Philippine National Police sa full alert status ang lahat ng unit. Umpisa alas 5 kaninang madaling araw pa lamang noong June 11, hapon ho, at hanggang mamayang gabi po nitong June 12. Dito ho sa Metro Manila ay meron na hong nakadeploy na 12,414 police personnel at force multipliers. Pangunahing babantayan ng Philippine National Police ang mga sentro ng pagdiriwang, kabilang ho ang dyan ho sa Luneta, yung Rizal Park, dyan sa lungsod ng Maynila na sentro ng selebrasyon.
na dadaluhan ng Presidente ng Republika ng Pilipinas na walang iba kundi si President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Akong sinusundan kung wala raw akong kwento. Bakit pangalan ko ang Kabilang ho yung mga lugar ng diyan ho sa Caloocan sa Andres Bonifacio Monument, ang Mausoleo de las Veteranos de la Revolución, diyan ho sa Pinaglabanan Shrine sa San Juan City, sa Baraswain Church sa Malolos, Bulacan. Yan ho ay meron hong mga nakalatag dyan na mga police force para ho magsaayos ng seguridad maging ng kapayapaan at kaayusan dyan sa mga pagdarausan ng selebrasyon, partikular dyan din ho sa Kawit, Cavite. bawat panlalait na sumahaw ako? Bakit kung di mo Niliwanag ho ni General Nartatis Jr. na walang natatanggap ang Philippine National Police ng anumang banta. Uulitin ho natin, walang natatanggap na anumang banta ng seguridad ang bansa at ng nationwide security. Dito ho, meron na hong nakafocus ho ang PNP sa simultaneous nationwide security preparations na may kaugnayan sa PNP focus agenda under the enhanced police operations sa mga major national events. pang buhay ko, di kita gusto. Bakit ginawa mong biro, yan ang gasolina ko. Bakit mas lalakasan ko pa tong sigaw ko. Ang House of Representatives, sa pamamagitan nitong si House Speaker Bujidi, ay nangako naman sa lahat ng mga pasyente dito ho sa mga ospital ho, lahat ng government hospital at private na merong kaugnayan sa lindol sa Mindanao, ay sasagutin ng Kamara ang mga gastusing medikal kahit nagpapagamot pa lang ito sa paggamutan ng gobyerno at maging sa mga pribadong hospital. Ito ho ay ikalawa ho nating headline sapagkat sinisiyasat din ho ng House Speaker ang mga hospital gaya ng mga pangunahing infrastruktura na apektado ho ng 7.8 magnitude na lindol gaya ho ng General Santos International Airport, isa sa mga pangunahing gateway sa rehiyon, at nakipagpulong na rin siya sa mga lokal na opisyal para alamin ang mga pangangailangan ng mga ito at kinumusta ang mga residente dahil nga sa mga report na ang mga napinsala at maging sa mga materyales ay dapat na ipagkakaloob o bibigyan daw ho ng budget sa susunod na taon, this coming next year. Ayon ho dito sa House Speaker, at nagdo-double time daw ho ngayon ang ginagawa ng DSWD para ho sa sapat na relief items para sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol na meron na hong 28.29 million pesos na ang halaga ng tulong ng DSWD sa mga nasalanta ng lindol, at batay ho sa datos ng ahensya
ay meron na hong 2,109 na pamilya na katumbasyon yan ay 9,028 individuals ang nananatili ho sa mga evacuation centers, particular dyan ho sa Davao Region at Socsargin. 20,780 families food packs, 2,211 ready to eat na food packs na ang naipamahagi na ho dyan sa Region 11 at sa Region 10. Ano ho? Lakad ko ba na kung siya'y mabigat ako'y lumilipad? Sabi niya, sino ka ba para magmalaki? Ako yung sarili ko, yun ang sagot. Sige, may sukatan di lang ang bolsilyo, pero kulang sa pugaw at sispo. Kaugnay pa rin ho dyan sa Lindol ay nauna hong bumisita si Vice President Sara Duterte dyan ho sa General Santos City. Hindi namamaril dito ng ano, Independence Day ngayon. Personal ho na bumisita ho dyan, dumangala ho si Vice President Sara Duterte sa General Santos Doctors Hospital upang personal na kumustahin ang mga naapektuhan ng lindol na yumanig sa malaking bahagi ng Mindanao. Noong nakaranhong Lunes, yung June 8 pa, noong June 8, at personal na kinumusta niya ang mga pasyente sa nabanggit na paggamutan, at ito naman ho ay ikinatuwa ng pamunuan ng hospital ng pagbisita ho dito ng ikalawang Pangulo na nagbigay ng panibagong lakas ng loob sa mga pasyente, kabilang na ho yung mga health workers na tuloy-tuloy na nagsiservisyo, at sapagkat tiniyak ho ng opisina ng Vice President o OVP ang kanilang suporta sa mga apektadong komunidad, kabilang ang mga tulong medikal at relief assistance, at nagpaabot din ng pagmamalasakit ang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa mga biktima ng lindol, at patuloy ang assessment sa mga otoridad sa lawak ng pinsala sa mga infrastruktura sa iba't ibang bahagi ng Mindanao, at pinaalalahanan ng publiko na maging kalmado kung sakaling meron pang pagyanig o kaya naman tinatawag na aftershocks. Ano ho? Yaman sa kanyang bigdaw, bakit mukha siyang gutom sa tuwing ako'y lumalaw-law? Bawat mura niya nagiging medalya, bawat lait niya nagiging bala, binibilan niya biglat ko. Tayo ho ay sumasaludo. Tayo ay nagpapasalamat maging ang palatuntunang ito sa inisyatibo ng mga opisyal ng ating pamalaan, lalong-lalo na ho ang opisina ng DSWD, ang opisina o tanggapan ng pangalawang Pangulo, at maging ng tanggapan ng Presidente, sapagkat dumalaw din naman, at maging ang grupo ni Sherwin Gatchalian, yung kanilang grupo. Dumalaw din ho dyan. Kanya lang ho ay hindi ho tayo nakakuha ng magandang feedbacks, sapagkat boo ang inabot ng ating mga opisyal dyan ho sa kanilang pagdalaw o kay pagbisita dyan ho sa lugar na kung saan ay niyanig ng malakas na lindol dyan ho, dyan sa Region 11 and 12, dyan ho sa Davao Region at Sarangani General Santos City sa Cotabato ng yung malakas na lindol.
Kaya ho noong mapagsabihan, masigawan yung ating presidente, si President Ferdinand Marcos Jr., na ang sigaw, ibalik mo ang mga ninakaw. Oh, ibig sabihin meron hong negatibong epekto. Yun ho ay simbolo ng pagkadismaya ng mga taga Mindanao sa mga opisyalis ng ating gobyerno na hindi ho nakitaan ng kanilang sinseridad, ng kanilang paglilingkod para ho sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. O yan ho ang naging obserbasyon kahapon. Hindi na ho natin binigyan ng ng emphasis o kaya yung mga paliwanag pa bilang pagrespeto na rin sa mga opisyal, sa mga senador, o na kahit na sila merong mga maahang na salita laban sa kanilang kapwa, hindi ho natin binigyan ho ng pagkakataon sapagkat tayo ho ay nakikisa, nakikidalamhati doon ho sa mga naulila diyan ho sa naganap na 7.8 lindol diyan ho sa Mindanao. Ngayon ho, dadako naman ho tayo sa Independence Day. Sapagkat ngayon ho ang ika-100 at 20 pagdiriwang ng ating kasarinlan o Independence Day na ito ho ay pumapatak sa mga petsa o sa mga buwan at petsa taon June 12, 1898 na ito ho ay idineklara ng na mayapang dating Pangulong Emilio Aguinaldo diyan ho sa lalawigan ng Cavite diyan ho, partikular diyan sa Kawit. Diyan ho ay nagsimula ho yung paggunita ng ating kasarinlan, yung ating kalayaan sa pamamahala ho ng mga dayuhan. Punuin mo ng abo ang sarili mong tasa habang ako dahan-dahan ginagawang ginto ang bawat sugat ko tingnan. Baka sa bawat Ang tanong ho natin mga kababayan ko ay meron pa bang nalalabing kalayaan ang ating bansa sa ating panahon ngayon? Yun ho ang mga tanong. Ano ho ang tunay na kahulugan ng tunay na kalayaan? Sasamid na naman tayo, palibhasa kasi nakaumang naman yung ating alam niyo na. Hindi lamang ito yung kawalan ho ng tiwala ng ating sambayanan sa mga namibinon ho natin sapagkat sila ho ay nagtatanong. Yun hong tunay na kahulugan ng tunay na kalayaan. Meron pa sa kanila ho kasing pagkakaintindi, hindi yung kalayaan po, yung tunay na kalayaan po mga kaibigan, hindi lamang ito yung kawalan ho ng ibig sabihin tayo ho ay nakawala doon sa gapos noong pagkakaalipin ng mga dayuhan, kaya ho tayo nagkaroon ng kalayaan. Pagkatapos ho nito ay nananatili pa rin ho, hindi pa rin ho na aalis ng ganap o lubos yung kolonyalismo ng mga dayuhang bansa na sumako po sa ating bansa noon. Ngayon ho ay ating mag-focus naman ho tayo sa kasalukuyan itong 2026 sapagkat ho hanggang ngayon ho ay napakarami hong mga suliranin ang binabata ng bansang Pilipinas sa pamumuno ng liderato ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sapagkat ayon ho sa ating mga nababasa at maging ng pagtaya ng mga intelihente ay nakikita o kaya hindi ho
lingid sa kanila ang pag-uugali ng mga politiko o kaya naman ay mga lingkod bayan, yung kanilang kasakiman, yung kanilang kabuktutan at ang kawalan ng makabuluhang katwiran ng mga nasa kapangyarihan na dapat sana'y tapat na naglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Yun ho ang kanilang obserbasyon ngayon sa mga pangyayari sa kasalukuyang administrasyon. Kaya ho mapapansin ho ninyo sa mga lansangan ho natin, mga kaibigan. Diyan ho sa Senado, yun hong sidewalk ay nilagyan na ho ng spiral na barbed wire para hindi ho makapag-istamba yung mga ralyesta. Maging ho yung mga yun ho sa entrada ng Senado ay nilagyan na rin ng barbed wire sapagkat meron daw nga ho security threat ayon ho dito. Yun hong iminulto ni NBI Director Melvin Matibag. Magkakasalungat na naman ho uli Yun ho mga pahayag nitong mga bataan ni President Ferdinand Marcos Jr. Sapagkat ang sabi kasi nitong si NBI Director merong security threat. Ngayon, nagpahayag naman itong chief ng Philippine National Police. Aking babasahin. Wala hong natatanggap ang Philippine National Police na anumang banta ng seguridad sa bansa. Bakit ho ang NBI lamang ang meron ho nito? At iilan lamang mga senador ang pinagsabihan na merong threat. Nasabi na ho natin kahapon meron ho talagang gustong palabasin sabagkat ang iniiwasan ho rito dito ho sa puntong kasakiman ay magsasagawa ho kasi ng Blue Ribbon Committee hearing ho dyan dapat kahapon ay nang dahil ho sa kasakiman ng mga nasa puder ay hinadlangan yun dapat na gagawin o kaya ay trabaho ng lehitimong mga miyembro ng Senado, yung kanilang leadership ng Senado binarikadahan natakot sapagkat ito nga naman ay kaalyado, ika nga ito yung mga bata ni President Marcos ay kaagad na umaksyon. Siyempre makikipag-coordinate ho ito sa executive department kung ano ang kanilang gagawin ho diyan. Doon sa sinasabing threat na magsasagawa ng investigasyon. Panibagong set ng investigasyon na ang mga resource person ay mga dating mga sundalo. Ito ho ay pumapasok sa kasakiman. Pumapasok ho doon sa kategoryang kasakiman ang isinigawang pagharang, pagbarikada dyan ho sa nasabing lugar at hindi lang ho dyan sa lugar na yan, maging dyan ho sa lugar papasok sa Malacanang. Hindi ho ba? Eto, babasahin ko para bago ko ipagpatuloy. Sinabi ho kasi ng Philippine National Police na walang validated na intelligence report na sinasabing merong mga paglusob na gagawin ngayon hong araw na ito dyan ho sa palasyo. Meron daw hong intelligence report. Pero wala hong validation wala hong Ibig sabihin ito naman ay hearsay, bali-balita lang.
Kaya kahit na ibali-balita, siyempre, aaksyon ho dyan ang otoridad. Totoo yan, hindi, aaksyonan ho yan. Sapagkat dyan ho, pagka nagkaroon nga ho yan ng katotohanan, ang mapupuntusan dyan ay yung mga otoridad. Ang sasabihin, natutulog kayo sa pansitan. Ay, hindi ho ba? O, sinasabi lang ho natin. Ang sinasabi na noong linggo ay nagkaroon daw ng violent anti-corruption rally dyan ho sa Mindiola at Ayala Bridge. Ayon ho dito sa DILG at Presidential Communication Office na kung saan ay 216 ang naaresto ho ron. 89 ho rito ang mga minor de edad. 95 PNP personnel ang sugatan at ang ilan ho ay merong malubha, meron hong mga sinunog na mga container van, motor at merong naghagis ng mga molotov. At pagkatapos ng gulo ay ini-announce ng PNP Chief General Jose Milicio Natatis na sa pamamagitan ng palace briefing na ang Philippine National Police ay nananatiling naka-heightened alert at lalo pang dinagdagan ang police visibility sa mga vital institutions. Kabilang ho dyan yung Malacanang kasunod noong nakaraang linggong violent na pagkilos ng kilos protesta dyan ho sa Mindiola. Kaya ho nananatili ho yung heightened alert ng mga ng PNP dyan ho sa mga lugar na kung saan ay meron ho mga vital installation na numero 1 na nga ho dyan ang Malacanang Palace. Hindi ho ba? Sinabi ho kasi ni DILG Secretary sa mga pulis na sundin ho yung maximum tolerance. Hindi ho maximum tolero. Ipinaalala ho natin baka meron pa hong mga pulis dyan na may initin ho yung mga tinatawag natin yung mabibigat ang kamay, kaya ho nagagawa nila ho yung maximum tolero. Ang sabi nung ating DILG Secretary, kailangan manatili ho sa inyo yung maximum tolerance. Wala hong baril. Wala hong gagamiting baril ho diyan. Ang gagawin lang ho niyan, i-control ninyo ang crowd. Pero meron daw hong umamin na balak talagang sunugin ang palasyo. At sino namang sira ulo na masusunog mo yung palasyo? Bago ka makarating dyan sa bisinidad na yan hindi ka na makakarating dyan. Tege ka na tege. Maliban lamang kung gumamit ka ng eroplano galing sa Himpapawid at ibulusok mo dyan sa Malacanang building. Yun ho ang tamang paraan kung paano ho gagawin niya. Pero kayo magbabanta ng ganon, huwag kayong gagawa ng ganyan. Nagkakaroon lang kayo ng panic na hindi naman kayo papaniniwalaan ng publiko kung magagawa ninyo. Malabo ho mangyayari yan. Sa higpit ho ng otoridad, bukod sa Philippine National Police, andyan ho Presidential Security Group na nakakalat ho dyan sa mga bisinidad. Meron mga non-uniform na mga akala mo mga ano lang yan, mga tendero ng palitaw o kaya naman mga sorbetero. Nandyan lang ho yan sa tabi-tabi. Yun mga intel. Kaya bago kayo makagawa ng kalukuhan, masasakuti na kayo. Akala ho ninyo yan taong grasa. Wag kayo ha. Akala niyo taong grasa yan. Mga ahente yan, mga agent yan. Akala ninyo ganun-gano ha. Hindi ho niyo basta-basta makikilala yung mga yan.
Sapagkat gawain ho yan ng mga militar, gawain ho yan ng Philippine National Police, yung may kinalaman sa pagpapatupad ng batas. Mantakin mo, meron daw umamin. Meron daw di umamin, meron pa pangalan. Wala naman pinangalanan, di baka naman ito multo. Pero malabo yung aamin ka, susunugin ko yung ano. Malabo ho yun eh. Hindi ka panipaniwala. Ito na naman gawa-gawa na naman yung ito. Gaya ng sinabi ni NBI Director Melvin Matibag. Tinakot nyo lang yung ibang mga senador. Kaya yung mga senador ika nga sige. Patupad natin. Total, meron naman tayong dahilan eh. Kasi may gagawin sila rito sa loob eh. Maghihiring sila, magdadala siya ng 14 na ano rito eh. Na mga panibagong witness dyan ho sa malawak na Nakawan. Mayayari na naman tayo, madadagdagan na naman tayo rito ng kaso. Kaso nga hindi naman ho kayo hindi naman ho kayo iniimbestigan eh. Yung iniimbestigan ho ninyo yung mga investigador. Ang dapat na imbestigahan ho ninyo yung mga kontraktor na siyang biktima ng mga kickbacks na kinukutungan ho. Dapat sila ang dapat ninyong imbestigan kung totoo ba na nagbigay sila ng ganitong halaga ng pera sa isang mambabatas o kaya isang senador o isang congressman o kaya cabinet member. Dapat yun ang inyong imbestigan, hindi yung nag-iimbestiga. Ibig sabihin niya, para kayo nagkakasundo eh. Isang kalukuhan ho ito eh. Hindi pa ho. Tuloy ho yung investigasyon ho dito sa sinasabing ito. Kaya hindi ho maibababa yung alert level status. Diyan ho sa security threat. At hindi lang ho diyan sa Mindiola. Sabi mismo ni DILG Secretary Rimulya o John Vic Rimulya ay diyan ho sa Malacanang ay meron ho nananatili ho yung constant alert dahil nga ho sa nangyaring violent rally na tinitingnan ho na meron hong natitirang yung tinatawag na katas o mga spillover o kaya nahiwalay mula sa mga lokal na mga teroristang grupo o kaya mga grupo ng mga komunista na kung bakit parang full alert na ho ang dati ay tahimik na social media ngayon ho nagkakalitsi na nga yung mga kanilang mga komento diyan ho. Sino may gawa ho nito? Baka naman ito magiging katulad ho kung kaya ho nagkaroon ng martial law sa panahon ng tatay nitong si President Bongbong Marcos. Ako ho nasa Mindanao 1972. Na yung galing ho dito mga sundalo galing ng Abra. Pagdating dito sa Mindanao, particular dyan sa Mindanao, nagsagupa yung mga kapwa sundalo. Hindi ho nagkaamo yan ni. Sapagkat yung ibang mga sundalo mahahaba ang buhok katulad ho nung mga Abu Sayyaf at saka yung mga tawag nito nung mga bata ni Commander Toothpick, yung NPA. Si Commander Ligaya. Sila ho, nagpapataya ho dyan. Kapwa sundalo, nagkabarilan. Dyan ho, nagka-inkwentro. Kaya ho, nagdeklara ho ng ng isa ho yun sa mga dahilan kaya nagdeklara ng martial law. Baka gagamitin na naman ninyo ito. Ito na namang estilong ito. Heightened alert pa rin. Yung ginawang standard ng Philippine National Police sa nasabing nangyaring violenting mga protesta. At maraming mga pulis sa Mindiola ngayon, dyan ho sa Luneta, sa paligid ho ng palasyo. Simula pa ho nung Lunes ho yan hanggang sa ngayon. Ang Manila Police District mismo ang nagsabi na sa full alert pa rin ho sila. Hanggang ngayon na nagdaraos ho tayo ng araw ng kalayaan. Sapagkat hindi ho ibinababa yung full alert ho
ng Philippine National Police na iniatas mismo ng pamunuan ng Department of Interior and Local Government. Ano ho lang mga ang sabi ho ng aking kaibigan gumagawa na naman daw ho kayo ng eksena. Yung eksena na naman ho ang inyong pinaiiral ngayon. May pumuputok-putok yung aking komunikasyon ibig sabihin lamang ay hindi na ho kaaya-aya itong nangyayari sa atin At magdahan-dahan din ho tayo sa ating mga pagsasalita. Kailangan ho nakabase ho doon sa report. Huwag ho tayo mag-iimbento ng salita gaya ho ng palagay ho ng karamihan na nagkaroon ho ng imbento ho dyan sa threat ho dyan sa Senado. Multo daw ho yun sapagkat kapag ka ikaw ho magsasalita laban sa gobyerno dito sa administrasyon ni Pangulong Marcos, kakasuhan ka ng cyber libel. Anong nangyari kay dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson? Mabuti si Manong Chavit nakapagpiyansa kagad 60,000 Yung kaso magtitestigo pa naman ito sa Blue Ribbon Committee. Inunahan na kagad ng kaso magsasalita ito tungkol sa totoong mga nangyayari sa mga totoong nakawan. Kinasuhan na. Anong nangyari ho kay Chis Escudero? Dahil sa kakasuhan ng plunder, graft and corruption, para hindi ka makasuhan, kinumbinsi, dipat ka na. Para wala kang absuelto ka na sa mga kaso mo. Yan ho ba fair? Yan ho ba yung mga katarungan? Sapagkat sinabi na mismo ng ombudsman, may kasong plunder. Pagkatapos tatablahin tabla-tabla na lang. Isang kalukuhan ho yan, kagaguhan na ho yan sa mga matitino ang tao sa may tamang pag-iisip. Kung mga adik na rin ho kayo sa kapangyarihan at kayo ho hindi na ho kayo kumikilala ng katotohanan, lahat na lang ibaluktot para sa inyong totoo, bahala kayo sa buhay nyo. Gusto nyo yan Wala naman kami magagawa dyan. Kundi kayo ay punahin. Pinupunahon namin yung mali. Sapagkat ang gusto ho namin yung katwiran, yung katotohanan. Eto ho. Nagtatanong ho ang bayan. Kung meron pa hong kalayaan, meron pa ho ba tayong kalayaan sapagkat umiiral pa ho ba ang demokrasya? Wala na hong ewan ko. Si Demokrito Ramiro patay na ho yun. yung tsuhing kong abogado. Diyan ho sa Mindanao. May Demokrito pa ba tayo ngayon? May kalayaan pa ba tayo magsalita? Meron pa naman. Kaya nga ho kayo hinuhuli, kaya nga ho kayo kinakasuhan sige. Magsalita ka laban sa gobyerno. Sige, pag hindi ka kinasuhan. Nakabantay ho yung DICT. Nakabantay ho maging ang PNP Cyber Crime Unit. Nakabantay ho dyan sa lahat ng platform ng social media. Binabantayan ho yung inyong mga sinasabi, yung inyong aksyon sa kabila ho ng meron namang fact checker ang Meta. Hindi ho yung sapat. Meron hong nagmumonitor ho sa galaw ng mga mamamayang Pilipino na disgusto sa pamamalakad o kaya yung administration ng kasalukuyang panguluhan. Kaya ho ang tanong meron pa ba tayong demokrasya? Meron. Nabanggit ko na. Meron pa ba ho ba tayong kalayaan? Meron. Malaya ho tayo magnakaw Free ho tayo ngayon, malayang-malaya. Malaya kang baluktutin ang batas. Kaya meron na hong bendalo. Hindi ho ba? Wala naman hong wala naman hong nilalabag.
Wala naman tayong nilalabag na doktrina ng saligang batas. Malaya ho. Sa anong paraan? Sa pagbaluktot. Ano ho yung sinasabi kanina? Kasakiman? Ah? Nabitawan ko yung aking liste. Ito. Dito tayo. Balikan ho natin. Dito ho sa tinatawag na kasakiman, nahuhulog ho doon sa kasakiman o sa kabuktutan. Ano yung kabuktutan? Yun yung kalayaan ho natin. Kung inyong susupilin, talaga namang kaso ang aabutin ho natin diyan. Kaya meron ho kahit na pinakamali ito na kahit na yan oral defamation, kakasuhan ka kagaya ho ng ikinaso nitong si Senador Tulfo dun sa 18 Marines, kinasuhan. Yun ho mga marine, mga dating sundalo na yan, yan ho mga witness ho yan sila ho nagbubunyag ho nung totoong nangyari. Kung sino ho yung sangkot ng nakawan sila ho ngayon ang nakademanda. Malaya ho. Malayang malaya silang kasuhan. Hindi ho ba kaya hindi ho nawawala yung kalayaan natin ng buwisit na yan? Kaya meron yung demokrasya. Malayang malaya, sabihin mo na suntukin o kaya naman kwilyuhan mo yun, malaya ka magsalita. Malaya kang sabihin na saktan mo yung kapwa mo, senador. Hindi ho ba tama? Hindi ho ba nababasa? Sinasabi ko lang, hindi ho yung galing sa sarili kong bunganga o sarili kong opinyon. Nababasa ho namin sa mga pahayagan, maging sa mga ulat, mga report, dyan ho sa TV, maririnig ho natin sa radyo, at atin hong nababasa dyan sa social media, may kalaki pa hong mga picture ho yan. Kahapon lamang, si Manong Chabet, kinasuhan nyo ng cyber libel, nang dahil nga ho sa pagbatikos ho niya, dyan sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Di malaya ho siyang nakasuhan, hindi ho ba? Sinasabi, itong kulin ho namin kasuhan yan, kami alagad ng batas. Kaya amin ho tungkulin yan na magkaso. Sino ho bang complainant? Di ba administrasyon? Sino ba nag-complain ho dyan? Dapat may complainant. Yun nga ho ang complainant ang administrasyon. Hindi ho ba? Yun ho, kabuktutan ang sinasabi ho natin dyan hindi ba nahuhulag sa kabuktutan ho yung magbarikada ka, barikada doon, kahit na naman yung mga sinasabing threat, peke naman pala. Sabi ho ng ano yan wala hong invalido. Sabi ho ng DILG ng Philippine National Police. Hindi ho, binasa ko lang ho yun. Sige nga. Gumagawa lang ho kayo ng issue. Gumagawa lang ho kayo para matakot yung sambayan ng Pilipino. Pero ang tanong, maniniwala pa ba kaya ang sambayan ng Pilipino? Sapagkat ayaw nga ng Pangulo sabi nga mismo ni President Marcos hindi ko masisisi ang taong bayan kung bakit nawala na sila ng tiwala sa administrasyon. Hindi ho ang presidente umaamin ho. Hindi ho niya itinatanggi yung pagkadismaya ng taong bayan sa kanyang administrasyon. Kaya hindi ho niya daw sinisisi. Yung tinatawag na yung kanyang pananalita yan iyang ikatanggap-tanggap ho yan sa taong bayan. Isa pa ho, dadako ho tayo dito sa kawalan ng makabuluhang katwiran ng mga nasa kapangyarihan na dapat sanay tapat na naglilingkod sa taong bayan. Sila itong mga lumalabag. Sige. Ano ho yung mga nilalabag? Sometimes we should bend the law. Di ba, Ombudsman Rimulya? Yes, sir. Sometimes we bend the law. Para ano? Para ma-appreciate ng publiko.
buisit. Okay. Para ma-appreciate ka, halimbawa, sige, magnakaw ho kayo para ma-appreciate ng pamilya ninyo. Ganun na ho ba ngayon? Eh, may palusot ho dyan, kaya ho namin sinasabi ho yun dahil magulo ho tayo eh. Ang gulo-gulo nyo eh. Kaya ho nasasabi ho natin yan. Mari katwiran, that is only the slip of the tongue. Ah? Oh. Yun ang magiging katwiran ho ninyo. Eh, pero yung magbabanta ka. Pati yung si Ruben Padilla eh. Si Ruben Padilla, hindi kayo atrasan yan. Oh. Yun ho bang katarungan na dapat natin na makamit? Ito lang. Oh, yung katarungan yung totoo na dapat na malaman ng taong bayan. Oh, sige nga, bigyan ho natin ng premise. Unahin ho natin dito sa NBI. Oh, dumalo ho si NBI Director dyan ho sa Senado. Doon sa bagong reorganisan na Senate leadership. Na dyan ho sa Blue Ribbon Committee ni Senador Erwin Tulfo. Yung mga NBI, yun hong ombudsman, yung representative maging sa state prosecutor, yun ho ang inyong inimbestigahan. Dapat yung inimbestigahan yung mga kontraktor. O yung mga nakutungan, yung mga hiningaan ng porsyento sa flood sa mga government project. O, yun dapat ang iniimbestigahan ho ninyo sapagkat sila ho yung biktima ho rito eh. Yung mga suspect, yung inyong iimbestigahan, ano pa naman to? O, lipat ho tayo. O, Diyan ho sa paglalahad ng katotohanan, kaya nga ho meron hong blue ribbon eh. Eh bakit kung saan-saan na napunta mag-iisang taon na, wala pa hong nangyayari. O, para naman magkaroon ng kaunting katiting na konsuelo, kinasuhan nyo na yung kontraktor na si Carly Diskaya. Ipinakulong na. Sapagkat meron ho palang usapan diyan sa loob eh. Na para tinatawag na bargain para gumaan-gaan yung kaso mo, itong gawin natin na. Ngayon kinasuhan na. Kasi nandyan ho yan sa Senado, naka-contempt ho yan. Tuluyan na hong kinakasuhan. Kaya ano ang sabi niya? Pinabayaan nyo na ako ha. O sige, total, yun din naman mangyayari. Ikukulong din nyo lang naman ako. Di ibubulkar ko na ho yung mga nakinabang. Yun ho mga nanghihingi ng porsyento sa amin. 10%, 20%, 25%, 30% hanggang sa 40%. Sige. Ilan ho sila? Dati ilan lang ho, dati 16 eh. Tapos naging 26, naging 52 o 51. Ngayon 150 na mga mambabatas. Kailangan na ho, kalahati na ho diyan, 300 yung mambabatas sa mababang kapulungan eh. Ang kalahati ho diyan makukulong. Saan ho ninyo ikukulong yan? Kumuha na ho kayo ng isla yung pinagawa ng China diyan ho sa diyan ho sa West Philippine Sea. Yung artificial na island ho diyan. Dapat dalhin nyo doon. Doon nyo ikulong. Yung isla kasi marami ho yan sila masyado. Hindi na ho kakasya dyan sa mga kulungan ho natin. Sapagkat sa ngayon ho, yung mga kulungan ho natin sa buong Pilipinas congested na lahat yan. Saan nyo pa ilalagay yun? Hindi, 150 pa lang yun. Papaano yung iba? Hindi pa ho kasali dyan yung mga cabinet members. Hindi pa ho kasali ho dyan yung mga contractor. Hindi nga ho kasali ho dyan yung mga janitor inuutusan. Kunin mo isang ron. Kunin mo nga yung isang bandil na pera doon. Inutusan ng isang anak ng congressman. Dalhin mo nga rito at pambabayad ho natin dito. Kasi meron ho tayong bill dito na babayaran 121,000. Ha? Ganun ba kalaki na kain natin?
Tawanan pa sila ano nung ilabas yung isang bungkus eh. Oh. O sige, bigyan natin ng tip yan. 20,000 yung ano, 20,000 yung tip ng ano, ng waiter. Oh. Di ba yung kayabangan ninyan? Ang lalakas ng loob ninyo. Saan galing yung pera na yon? Di ba pera ng taong bayan yon? Kapal ng mukha ninyo. Meron na lang ho tayong 10 minuto na titira. Ah? Oh. Eto. Hindi pa ho nag-iinit yung ating ano eh. Ah? Yung ating diskusyon ho dito. Ah? Pero gayon pa man ay pahapyawan ho natin na kung saan yung kung sino pa yung mismong nagpapatupad ng batas, yung mga nangunguna ho dyan. Eh, yun ho mga nagpapatupad eh, maging yung tagapagtanggol, yung mga abogado, mga huwes, dyan ho sa ating mga hukuman. Hindi ho natin nilalahat. O, yung mga abogado, sapagkat may mga kamag-anak din naman akong abogado, may mga pinsan akong abogado, eh, hindi naman ho yan kasali ho diyan sa mga abogadong ano, pulpul. O, na yung kung ano lang gusto nila, yun na ano, kung ano lang pagkabasa, ganun-ganun lang. Hindi ho nila talagang tutuntunin yung totoo. Hindi ho bali magkabalo, baluktot na ho iyan. Hindi ho ba? Kaya ho, kami ho dito sa media mga kaibigan, hindi ho kami nagsasawa na magpaalala. Ang sabi nga ho namin madalas, bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magalit. Sa pamamagitan ng aming mga pagpuna. Hindi naman ho namin kayo inaaglahi. Ang amin ho pinupuna ay ang inyong trabaho. Hindi ho namin pinupuna kung gwapo ba kayo o kayo ay pangit. Hindi ho, wala ho kaming pakialam so anong klaseng personalidad meron kayo ba kasing gwapo ni ni Alan Peter Cayetano. Kasing gwapo ba kayo ni Ping Lacson? Kasing gwapo ba kayo ni Robin Padilla? Wala ho kaming pakialam mo doon. Ang aming pinakikilaman kung paano kayo nagtatrabaho para kami ay inyong paglingkuran. Yung mamamayang Pilipino kung paano nyo pagsiserbisyuhan. Ngayon, yung pagsiservisyo ninyo ipalpak, may kasamang pandurugas. Ay nagiging miyembro kayo ng lupin. Sa halip na kayo aasahan namin kayo ang kamumuhian ho ng tao namin, kami mga taxpayers. Nagbabayad kami ng tama, hindi ho kami makakaiwas sapagkat kapag hindi kami nagbayad ng buwis, meron hong penalty. Kayo, pag nagnakaw ba kayo ng aming buwis, meron bang penalty? Wala. Libre lahat yan. Paldo. Okay. Hindi ho ba engineer Engineer Jimmy Apostol? Di ba Paldo? O kaya naman si si batchmate na Espiridion Ligayada. O kaya naman yung aking mga batchmate na ngayon incumbent pa ng mga public official. Sa mga munisipyo, sa mga barangay. Hindi ho yan papayag na yung inyong ginagawang kabuktutan sa pagnanakaw tinutolerate ho nila. Hindi ho, silent majority ho yan, hindi ho na lang nagsasalita. Kinikim-kim na lang nila yung kanilang galit. Tingnan ho, magbasa ho nga kayo sa social media, bawat pages ho dyan. Yun ho mga nagbibigay ho ng papuri sa inyo, yun ho ay mga bayaran yung mga trolls. At hindi naman ho pwedeng ipagkaila yung mga trolls na bayaran sapagkat mismo ang presidente ang nagsabi na mayroon siyang troll farms. At maging yung PCO ay mayroong binabayaran na mga troll farm, mga trolls. Yung isa nga nagkaano pa doon sa audio talagang nga bullshit. Ganun pa siya sa Bayrisay nung Ali. Sapagkat hindi niya makontrol ang gusto kasi ng PCO ganito ang gawin niyo ganito dapat hard. Dapat hard, hindi yung yung basta-basta na lang okay ka lang diyan, magla-like ka lang. Hindi pwede hong ganun. Ika nga wala katulad yung ginawa nung Tagano, yung
yung nakabase doon sa Canada, na kung magmura talaga ganun-ganun lang siyempre matalagang ika nga matitrigger yung damdamin mo eh. Nasaan na ngayon? Nabayaran na ho yun eh. Nung matapos na mabayaran, tumigil na sapagkat delikado na rin ho siya. Hinahanting na rin ho siya. Diyan ho sa social media. Hindi ho ba? Hindi ko lang alam kung natunto na ito at hinaharap na yung maraming kaso. Yun ho. Kaya kami ho rito nagpapaalala lang ho. Wala ho tayong personalan ho dito mga kababayan kong mga opisyal ng ating pamahalaan. Wala ho. Nagpapaalala ho kami. Kaya tulungan nyo kami para maituwid kung ano man yun ang inyong mga pagtutuwid sa inyong mga maling ginagawa. Sinasabi ho namin, kagaya sinasabi ho ni Pangulong Marcos, hindi ko ho sila masisisi. Hindi ko sinisisi ang taong bayan. Yun. Kaya sinasabi ho namin, hindi ho namin sinasabi, ikaw kasi, sinisisi mo pa eh. Ikaw kasi ganito ka eh. Ang sinasabi ho namin dito, yung kung ano ang inyong ginawa na aming pinupuna ay dapat ho ninyong ituwid. Hindi ho ba? Well, meron na lang ho tayong 4 na minuto ho. Ang nalalabi sa ating palatuntunan, para na ho tayo makabawi sa ating mga sumusubaybay sa ating palatuntunan, Itong si si Kuyang Bayani. Si Kuyang Alfred Bayani ho. Kuyang Alfred, 3-1 na. Sa NBA, 3-1 na. Sa PBA, 2-2. PBA, Ano ba ngayon, Biyernes, magiging 3-2 na ito siguro. Mamaya, Kuyang Alfred Dingrabo, dyan ho sa Plaridel, Bulacan. At sa ating mga kababayan dyan ho dito sa ibang bansa, si Madam Josephine Macapagal. Ano kaya ito ni Ma'am dating President Gloria Macapagal. Macapagal ito eh. Kamag-anak siguro ito. Si Farah Gagaranio dyan ho sa Canada at si Pian Amir. Si Wendilyn Reyes naman batchmate Win. Thank you doon sa thank you sa sa mga komento nyo sa akin. Maraming salamat. Si Farah Gagarani si Lourdes Sadicon, si Engineer Jimmy Apostol, Jim. Basta timbre ka lang. Spirit John Ligayada sa mga Viva Max Media. Nagpapatawa lang tayo. Danilo Lagahit si Wilfredo Gutierrez, Atanasio at Bing Briones, si Sioderle, salamat ng maraming batchmate sa iyong mga sa panalangin mo ho. Sapagkat ako ho ay pinagdadasal ng aking mga batchmate Ang sabi ho sa akin ay nasaan ba yon? Babasahin ko nga lang. Ito ho. Salamat sa mga nag-aala-ala sa akin na mag-ingat daw ako sa aking mga sinasabi tungkol ho dito sa mga pinupuna kong mga politiko, sapagkat dapat ko raw pakinggan ng mabuti yung kanilang mga diskurso, sapagkat ang mga ayan daw ho ay parang anghel pero mayroong mga sungay. Salamat ng maraming salamat ho mga batchmate ko dyan. Batchmate Esperidion Ligayada, si Ma'am Sioderle Permalino, Wendilyn Reyes ho. Maraming salamat sa inyo. Si Ma'am Catherine Barbosa, si Miriam Barbosa, Josepina Cabinta Ramos, si Catherine Hamis, Vilmas Cabantog, Nancy Roma, Evelyn Lantong, Merilo Octaviano, Sister Los Mainit, Paterno at Sinaida Gahonera, at sa mga advisor ho namin diyan ho sa Bukidnon National School of Home Industries ay si Ma'am Ibon Catli, si Rose Calikayan, Ma'am Rose Calikayan, Sir Hil Magbanwa, Sir Autida, Sir Permalino, at sa aming mga mayor ho dyan sa Sibuyan, Kahijukan, Romblon, si Mayor Grigi Ramos, dyan naman sa San Fernando ay si Mayor Nanding Marin, sa Magdiwang naman si Mayor Noel Joseph Marin Machon, sa aming Lone District Congressman Budoy Madrona,
sa aming nag-iisang gobernadora Trina Permalo Fabic. At sa Sibuyan, dyan ho sa Danao, kay Jukan, Sibuyan Romblon sa aming barangay ho. Dyan ho sa Danao yung aming barangay captain, si barangay chairman Greg Villanueva, Kagawad Lydia Marasigan, Henry Regala, Roger Ragot, Raymond Galindo, JT Ibabaw, Arnel Rotoni ang kanilang secretary dyan sa barangay, Evelyn Formanis. Ang treasurer ni Ray Samaron at ang kanilang bookkeeper naman ay si Vanessa Mesa. Si Jim GM Ray, dyan ho sa Department of Agriculture, Municipal Department of Agriculture, dyan ho sa Municipality of Kahijukan. At sa Ramiro family around the world ho, maraming salamat din ho sa inyo. Maraming salamat sa mga kababayan kong Palawinyo at sa lahat sa buong universe na ho, bukas sa Lunes na ho, sa Lunes na muli tayo magkakadaupang palad at antabayanan ho ang isyong panlipunan, balita at komentaryo dito sa Big Was News Philippines ho. Makakasama ho ninyo ang kasama pa rin ho ninyo ang inyong abang lingkod, lalong-lalo ho yung ating mga magigiting na sina Tech Aaron, Tech Leo, sa ating news director, Ma'am Rose Dingding, ating program director, Jeff Balahonda. At syempre naman ang ating news, ano ba naman yan? Yung ating station manager, si Ronnie Dave Abili at ang ating station general manager, Naomi Cascara. Okay, maraming salamat at sa Lunes sama-sama tayong muli. Don Robert Ramiro ang inyong lingkod.